Atienza Diombe, Isko Moreno Domagoso. Muli mga nanay at tatay ko, tayo po ay magsiupo ulit para po ituloy na po natin ang ating pong programa. At sa mga pagkakataon po ito, ibibigay ko na po sa inyo ang ating susunod na tagapagsalita. Nagtapos sa kanyang pag-aaral bilang Political Science Major in Governance sa Paaralang De La Salle University. Ang kasalukuyang direktora ng Kababaihan ng Maynila at siyang magpapatuloy ng programang Buhay ng Maynila na sinimula ng kanyang ama ang ating magiting at mahusay na alkalde, Mayor Lito Atienza. Isang mahusay na news anchor at journalist at isa ring artista at executive producer ng programang Maynila sa GMA7. Ang napili ni Yorme na siyang maging katuwang niya sa muling pagbalik ng gloria at liwanag sa ating lungsod. Palakpakan po natin ang ating Yorme's Choice, ang bagong liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Diyan sa itaas, kamusta po kayo? Para lang kayong nanonood ng sine ngayong hapon. Ako po si Chia Atienza, ang bunsong anak ng dating Buting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na binuo ng aking mga magulang 40 years ago. Ang iba dito parang namumukhaan ko na naging miyembro ng Kababaihan ng Maynila. Alam niyo, nung binubuo po yan 40 years ago, meron pong isang maliit na matabang bata na nasa likuran ng aking mga magulang. Ako po yun. Hindi ko aakalain, ako pala huhubugin para ipagpatuloy ng lahat ng kanilang nasimulan. Pero, kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, kilala niyo po yun? Tayo-tayo lang naman. Sino po ang mas gwapo? Si Kuya Kim o si Ali Atienza? Diyan po sa itaas. Si Ali, naku, di ko sasabihin sa kanila na sinabi niya yan. Pero kagaya po na aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. Ngunit sa totoo lang po, bata pa po ako, ang totoong pangarap ko sa buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun na isa katuparan, kaya pinangako ko sa Panginoon nung ako'y bata pa, saan man niya akong daling karera, bibit-bitin ko ang puso ng misyonaryo doon. Kaya nung ako po ay naging broadcast journalist 7 years ago, ginawa ko pong umikot sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kapatid na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Ngunit sa aking pag-ikot dito sa Maynila ng ilang taon na rin, dito sa Distrito 1, hindi natin kailangan lumayo. Minsan nasa barangay natin sila. Minsan tayo ngayon na meron tayong isang munting hiling mula sa gobyerno. Ngunit ika nga ni Yorme, kung ang gobyerno ay hindi po marunong makinig sa tao, nga pa rin pala lahat tayo. Pero, alam nyo, kaya ako yung naging broadcast journalist, meron po ako mga tinayong mga sektor dito sa ating lipunan. At ginawa ko pong advocacy ang isigaw ang kanilang iyak, ang kanilang mensahe. Pero bago ang lahat, alam ko na ang tawag niyo po sa aking ama ay bulaklakin. Akala ko nung iba hindi ko alam. Pag maglalakad ako sa barangay, magbubulungan ang mga marites at sasabihin, yan yung anak ni Bulaklakin. Akala nila, hindi ko alam. Mahilig po kasi sa mabulaklaking damit ang aking ama. Naalala niyo po yun? Kwento lang. Alam niyo po, dahil ako ang bunso sa 6 na magkakapatid, alam po ng buong pamilya ko na pag ako po ay tumayo sa isang bagay, kahit magkampi-kampihan ang buong pamilya ko sa akin, hindi po ako nadidinaw. Nalaman ko, nung nalaman nila na ako ay magiging vice-alcalde ni Yorme, pinagplanuhan po nila ako. Nalaman ko, ipapasuot daw po sa akin ang floral polo shirt ng aking ama. Ang sabi po nila, dahil sinuot daw yung dati ni Ali nung siya ay nangangampanya. Sa takot ko na ipipilit nila, inunahan ko silang lahat. Kinabukasan, meron na pong malaking tatak ang aking likuran.
Nilagyan ko ng isang malaking bulaklak. Eh di napagbigyan ko na sila, pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Alam niyo, bago po ako pumayag na maging vice alcalde ni Yorme, tinignan ko kung pareho kami pinaglalaban at advokasya. Kung pareho kami ng puso. Kaya nung ako po ay naging broadcast journalist, pinaglaban ko po ang mga sektor na umiiyak dahil wala pong nakikinig sa kanila. Ang unang sektor na aking kinupkop, minahal at binigyan ng boses ay ang ating mga senior citizens. Taas po ang kamay ng senior citizens dito. Diyos ko, Lord. Akala ko si tatay, binata pa. Akala ko si nanay, dalagin din pa. Teenagers lang pala ang peg. Pero alam nyo, kaya importante sa akin ang mga senior citizens. Dahil ang tingin ko, kung hindi nyo kami minahal at tinalagaan nung kami ay bata pa, wala po kami lahat dito ngayon. Ngayon na kami ang malakas, kami naman dapat ang mag-alaga at magmahal at magprotekta sa inyo. Tinignan ko po noong panahon ni Yorme kung minahal niya ang mga senior citizens at nakita ko alagang parlor ang aking mga lolo at lola kay Yorme. Naaalala niyo po ba? Kumakatok sa inyo mga pintuan, buwan-buwan ang gatas ni Ensure. Noong mga panahon na yun, Ensure ang dinedeliver sa inyo at hindi po stick-o. At pagkaarawan nyo, taon-taon, kumakatok sa inyong pintuan ang malaking cake. Tama po ba ako? Ngayon po kasi kaya sinabi kong malaki dahil naging cupcake. At yung pensyon na nakuha ng 500, si Yorme ang nag-umpisa nun. Tama po ba? Diyos ko, sabi ko, Yorme, kaya naman pala, pati pag nakakita tayong senior citizen na naka-wheelchair, tumatayo at tumatalon at sumisigaw na, bumalik ka na. Sabi ko, minahal mo nga sila. Tama-tama. Kasi ko, pareho tayo. Check. Ang pangalawang sektor na aking pinaglalaban, tinatayuan at binibigyan ng boses ay ang ating mga kapatid na may kapansanan. Hindi ko po alam kung alam ninyo, ngunit meron po akong dalawang kapatid na kinupkop ng aming mga magulang mula sa Home for the Angels. 29 years na po yun. Kumukuha kami ng mga batang tinatapon sa basurahan. At inaalagaan namin sila hanggang may kumuha ng mga magulang na magmamahal sa kanila. Meron kaming dalawang bata doon na pareho may kapansanan, walang may gustong kumuha. Kaya kinupkop namin at ginawa naming pamilya. Mga kapatid ko po yun. Ngayon, malaki na sila. Nakita ko, isa po kasi bulag, isa may ADHD. Mahirap po ang buhay ng taong may kapansanan. Kaya kailangan sila ay minamahal at inaalagaan. Lalo na dapat maramdaman nila ang kalinga mula sa gobyerno. Pagtingin ko sa ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila, binigyan niya ng oportunidad ang ating mga kapatid na PWD para sila ay makapagtrabaho. Alam niyo po ba na ang senior citizens at PWDs maaari pong magtrabaho dahil sa Job Inclusivity Act na ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Manila? Dahil sabi ko nga, hindi naman porket 60 years old ka na, hindi mo na kailangan ng pampaayos ng kilay. Ang sabi ng mga tatay, hindi daw nila kailangan paayos ang kanilang kilay. Ang kailangan nila ay piluka. Pero totoo, nung nakita ko na binigyan niya ng oportunidad ang ating mahal na mga senior citizens at PWD, sabi ko, Yorme, pareho tayo ng puso. Yan din ang gusto ko. Ang pangatlong aking tinayuan, dahil kung si Yorme ay proud na batang tondo, ako po ay batang bukid. Hindi po ako lumaki sa farm. Hindi po ako si Alice Guo. Ako po ay lumaki sa St. Andrews Field. Alam niyo saan yun? Sa San Andres Bukid, Manila. Marami po sa aming mga kabarangay mula po sa Muslim community. Dahil doon, pinagyayabang ko ang kanilang kultura at sinisigaw ko rin ang kanilang boses ng mga napag-iwanan. Alam niyo, pagtingin ko kayo, may nakita ko mahal na mahal niya ang mga Muslim community. Siya ang kauna-unahang alkalde na gumawa ng Islamic cemetery.
At gumawa rin siya ng isang Manila Muslim Affairs na siyang tumutulong sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kapatid na Muslim. Yun nga tayo, ang galing niyo. Nalungkot po ako, susumbong ko lang dahil a few weeks ago nalaman po namin sinarado nila ang Manila Muslim Affairs. Ang iniisip siguro nila, pag sinarado yun, makakalimutan ng mga Muslim si Yorme. Tingin nyo ba makakalimutan ng mga Muslim si Yorme? Tingin ko rin hindi. Kaya pag-upo po namin, ibabalik namin ang Manila Muslim Affairs. Ang pang-apat na aking tinuyuan na sektor, pero bago yun, magkukwento muna ako. Alam niyo na ako ay nasa kolehiyo 25 years ago. Kaya ko lang kailangan sabihin na 25 years ago ako nagkolehiyo dahil akala po nung iba ay 25 years old lang ako. 43 years old na po ako. May tatlo na po akong mga anak na malalaki at halos 20 taon na po akong pamilyado. Hindi na po ako dalaga. Dala na po ako. Pero, ang totoong kwento ko dyan, 25 years ago, ako po ay kumuha ng kursong Political Science major in Governance sa LaSalle University. At noong panahon na yon, ang aking ama ay alkalde ng Maynila at ang utos niya sa akin, maghanap na ako ng trabaho dahil daw ako ang magbabayad ng tuition fee ko. Buti na lang na discover po ako ng ABS-CBN. Kaya naging working student po ako at nag-artista ako nung bata ako. Kilala niyo si Heart Evangelista? Sikat yun, di po ba? Si Chi Atienza kasabay niya, ngunit hindi po sumikat. Pero okay lang. Dahil alam ko yung rason ba't ako dinala ng Panginoon doon. Noong ako po yung artista, marami po akong naging kaibigan na mula po sa LGBTQ+ community. Hindi po patas ang kanilang panlaban at meron pong diskriminasyon pagdating sa oportunidad. Dahil noon, nung ako ay naging broadcast journalist, tinayuan ko po sila para ipaglaban ang patas na panlaban para sa ating mga kapatid na parte ng LGBTQ+ community. Tinignan ko si Yorme kung mahal niya ang sektor na yan at nakita ko, mahal po niya ang ating mga kapatid na LGBTQ+. In fact, may grupo po siyang Bekshies of Manila na proud siya. Kaya sabi ko sa apat na aking prioridad at minahal na sektor, pareho tayo. Sabi ko sa aking sarili, nahanap ko na yata ang soulmate ko sa public service. Kaya dahil doon, binigay ko po ang aking matamis na oo. Sabi ko, papayag ako na maging vice alkalde. Pero bago ko ipagpatuloy ang sinasabi ko, mahiyain ako. Kaya gusto ko, kasama ko kayo. Pababa ako dito. Mas gusto ko kayo kasama. At nung sinabi ko po sa kanya na willing ako maging vice alkalde niya, nagtanong muna ako. Sabi ko, sa dinami-dami ng pwede mong piniling vice alkalde, marami pong nag-apply. Tay, gusto mo bang maging vice alkalde ni Yorme? Tumungo po siya, gusto ni tatay. Hindi ako si tatay, gusto. Lahat gusto. Ngunit dahil makulit ako, tinanong ko, bakit sa lahat ng pinili mo, ako ang pinili mo? Ang sagot po niya, kilala kita, bata ka pa lang. Unang-una, nakapagtapos ka ng Political Science major in Governance. Imbis na pumasok sa mundo ng politika, ginamit mo ang boses mo para ipaglaban ang mga naaapi. Totoo po yun. Dahil nung ako po'y bata pa, pwede naman ako talaga pumunta sa mundo ng politika eh. Ito na po ang nasilayan ko simula ako'y nagkamalay dito sa mundo. Ang aking ama ay naging isa sa pinakamagaling na vice alkalde dito sa ating lungsod. Nakita ko kung paano maging isang magaling na leader. Ngunit sa halip na pumasok sa mundo ng politika, ako po ay naging parang isang misyonaryo. Pinaglaban ko po ang ating mga kapatid, mga kababayan. Noong ako'y bata pa, boses ng mga kabataan. Noong ako'y naging ina, pinaglaban ko ang boses ng mga ina na naaapi. At noong ako po ay naging broadcast journalist, pinaglaban ko po ang ating mga kapatid na umiiyak dahil pakiramdam nila hindi po sila napakikinggan ng gobyerno. At dahil doon sinabi ni Yorme, yan ang rason kung bakit ikaw ang aking pinili. Dahil yan ang gusto kong kasama balang araw sa susunod na administrasyon. At dahil ako po ang direktora ng kababaihan ng Maynila, tinanggap ko po ito, hindi ko pa po iniisip na ako ay papasok sa mundo ng politika.
Importante po para sa akin na ang ating mga kapatid na niluluto ang kanilang mga katawan araw-araw sa ilalim ng init ng araw at sa ilalim ng ulan para lang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Dapat sila ay minamahal, inaalagaan at kahit kailan hindi sila dapat sinasaktan. Ang ating mga kababayan na nawalan ng pag-asa dahil hindi sila marunong tumayo sa kanilang mga paa, dapat sinusuportahan sa pamamagitan ng livelihood para sa bawat Manilenyo. At nung sinabi ni Yorme na susuportahan niya ang programa na livelihood, sinabi ko sa kanya, Yorme, ipaglalaban kita hanggang sa dulo ng mundo dahil naniniwala ako na ikaw ang karapat-dapat na alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Alam niyo po,